Hi, Ate Tony. Kumusta? Kamusta, ate? Nakamute ka yata. Ayun, nakuha ko ulit. Sige. Galing ka sa ano? Galing ka sa trabaho? Oo, gal. Last week nakatulog ka. Kapagod ko kasi dire-diretso ako dun eh. Kaya. Sige. Musta naman yung week mo? Wala pang klase no next week pa? Oo, sige. Next week pa naman. Sana nga, ano pa naman yun, no? Online pa naman yun, di ba? Yung isa lang enroll ko eh. Sana. Alam eh. Pero alam mo, parang half-half. Half face-to-face. Tapos Parang half mga din bandang yung... November. Parang bandang November, may face-to-face din yata, mga end ng November, December. Ganun, no? Sa Saturday, Oo. parang nakita. Ay. Sa trabaho, okay ka naman na. Wala na yung suspension mo, gano'n. Actually, Na ano mo, isang buong naubos week mo ako na. walang... Hindi ba? Isang buong week nga ako walang pasok eh. Akala ko yung parang ano siya, yung natawag ni stagger, parang ano siya, yung hahati-hatiin. Kaso kasi, ginawa ko isang week ngayon kasi nasikaso ko sila mama tsaka si papa. I see. Bakit? Mm. Nagkasakit pa sila, gano'n? Ay, gano'n. May, Ano sakit? si mama kasi may cataract, pati si papa, nung pina-check up ko, may Oo, cataract nakwenta din. mo na. Pero okay Eh, naman na sabi sila. Di ko, ba papa-opera sila, gano'n? si mama naka-opera ng one eye, sunod naman ulit. Tapos si papa next week, Ako tapos sunod-sunod naghahanap na ako ng gastos din hearing pala. aid. Oo, I ano na. see. Susunod ka. May health card naman kayo, parang beneficiary mo sila, gano'n. Oo, meron naman kapatid. Kasi yung, syempre, yung mga hearing aid o tsaka yung mga implant na na lens, hindi Mm. covered ng ng health card. Ay, oo. Buti si mama kahit papaano, nung nagpa-check up naman yung mama ko, parang papuntan daw sa cataract, pero naagapan pa, para may binigay sa kanya na eye drop, para hindi maging dry yung mata. Pero dati parang may mga kulapot-kulapot din yung mata niya daw, gano'n. Pero at least Oo okay na nga. yung mama Oo, mo. ganun Tas, para may 'di ba, at lang. least na-solve yung problem. Okay na Medyo, yun. oo. At least, 'di ba, may kapamaraan. At saka, naging blessing in this, nakita mo ate, naging blessing in disguise na rin kumbaga yung pagka-suspend mo kasi naharap mo ba na asikasuhin yung parents mo kaysa pag busy ka. Kumbaga, 'di ba? So may verse nga sa Bible sabi doon all things work together for good for those who love God, Oo, 'di ba? And parang, are called according to His purpose. So actually, as we go on dun sa pag-aaral natin ng Word of God, ma-realize mo dun din na ang blessing pala ng Lord, hindi siya not all the times material blessings, kundi even sa problem. Like yung COVID-19, for example. Di ba, inisip ng iba, ang COVID-19 naging pahirap sa atin. Kasi di ba, iba nawala ng trabaho, naging kami nga sa Coffee Bean pa ako nun, parang 3 days, 2 days a week na lang kami pumapasok, ganon. Pero na-realize ko naman, nung time na yon is, parang prepare na ng Lord in advance yung mga gagamitin mo, ganun. Tapos, at the same time, mas parang naging blessing siya in a way na first time kong mabasa ng buo yung Bible. Dati kasi hindi rin ako makapagbasa talaga. Dahil syempre busy ka sa trabaho, di ba? So parang mas naging lifestyle mo siya noon. And yung mga bagay na hindi ko alam before, ngayon ko lang din natutunan na, nga pala, no? Totoo pa siya sabi, all things work out together. Inakala natin sometimes na problema either tinuturuan ka doon ng Lord, may gustong ipabago sa ugali mo, or baka inaalis ka ng Lord doon sa lugar na mas magkakasala ka, dinadala ka niya doon sa lugar na mas plano niya sa'yo. Mga ganong bagay, kumbaga. Both yan either secular sa lahat ng aspect ng buhay natin.
Ako first time ko din lumipat din ako ng trabaho. Pero yun, kaya hindi totoo ang mga Pilipino naghirap ng COVID. Mostly ang mga naghirap is yung wala talagang hope na pinangahawakan. Kasi ang Lord naman nagbibigay ng kapamaraanan lagi. So, ganun din yung sa iyo. Para nakita ko na yes, may mga sometimes nagkakamali ka. Pero yung akala mo na ay problem. Pero 'di ba, mas nagkaroon ka ng time sa parents mo, baka mamaya yun pala yung kulang. May nalipad na bubuhay. Baka yun pala yung kulang, 'di ba? Time mo din sa parents mo. Mga ganun, 'di ba? Kasi busy ka masyado kasi Monday to Saturday, ay Sunday may ginagawa ko. So, ibig sabihin, 24/7 busy. Kaya parang uwi ka na lang sa bahay, pahinga na lang. Wala ka ng time makipag-usap din sa parents. Feeling ko ngayon, nung nasamahan mo sila, nagkaroon ka ng time na makipagkwentuhan sa kanila, no? Makamusta sila, mga ganyan-ganyan. Ano ba, te? Na nagkaroon ka ba ng time na makamusta yung parents mo? Ganun? Slight. O, diba? So, naging blessing pa rin siya in a way. Wala, slight lang. Kasi, diba? So, yun yung nakikita mo na ang blessing pala ng Lord, not always material things, sometimes pati yung problem. So, before tayo mag-start, te, may iba ka pa bang ikakwento sa akin? Linalipad na bubuyog dito sa my God, nasa akin siyang site. Saglit lang. May bubuyog dyan? Hindi ko alam kung, hindi siya ipis bubuyog Hindi ko alam kung ba't siya nakapasok. Akala niya yata yung plastic na halaman is totoong halaman. Anyway, nasa loob ng ba. So, may kukanta ka pa ba sa akin? Na yung mga nangyayari sa'yo this week, mga ganon-ganon? Wala naman. Or naman, good naman na. Usual lang na yung mga nangyayari. Normal na lang. Unless siguro kapag may DBA na. Hindi ko na alam ano mangyayari sa akin. Sa bagay. Ako din, hindi ko na alam kung ano mangyayari. Pero wala pa rin yatang prof na nakatang. Muna tayo, patugtog muna tayo ng ng praise song. Nakita mo ba? Before tayo mag-start. May ako dito. Oo. Patugtog tayo ng isang praise song. Tapos, tsaka tayo mag-mat. May pa, may Ang daming ads naman ito. Wait lang. Ang daming ads no? Sandot lang The perfect smile is Ayan. Gusto ko tong song na to. Alam mo ba to? Yung mga English lang. Kahit na ako'y may problema, hindi ako maganda siya. Yung covenant song. Ang Panginoon ay kasama, magtitiwala sa Kanya. Sa kabutihan niya ako'y aasa, sa pag-ibig niya ako'y payapa, sa biyaya niya ako'y pinagpala. Kahit na ako'y may problema, hindi ako mangangamba. Ang Panginoon ay kasama, magtitiwala sa Kanya. Sa kabutihan niya ako'y aasa, sa pag-ibig niya ako'y payapa, sa biyaya niya ako'y pinagpala. Ate ko ay pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ikaw
Di ba ate sabi doon sa kanta, kapag daw ang isang tao may problema, dapat pagpupuri pa rin yung alay natin sa Diyos at pasasalamat, di ba? Kasi ang Lord pa rin yung kalakasan natin. So, yun din actually yung lesson natin last week, yung Matthew chapter 2. Doon nakatulog ka ng bandang gitna. Pero ang summary kasi doon is, si Joseph, kahit kinaiingitan siya ni Herod, tapos gustong patayin si Jesus, tapos kailangan niyang tumakas, iwanan yung property niya. Pero nagtiwala siya sa Diyos and hindi naman sila pinabayaan ng Lord. And mas naging maganda pa nga yung buhay nila actually. So, dito na tayo sa Matthew chapter 3. Ito ay baptism ni Jesus. Di ba tayo naranasan din nating binyagan? So dito natin makita, ano ba yung tunay na pagbibinyag as being stated in the Bible? And ano ba yung ibig sabihin ng binyag ng ating Panginoon na dapat natin na tawag dito, na dapat nating tularan. So yun siya. And then magma-Matthew chapter 4 tayo kung paano si Jesus ay tinukso ni Satanas. And yun din actually yung, may ganalipad siya. Yun din actually yung tukso na ginagawa sa atin mostly ng kaaway. Oh my God, ate, lumipad siya sa harap ko, no? Ba yan? Merong nag-aano sa Ano yan, di ba? Ha? Confirm, di? Oo, Confirm. Bubuyog. Kaya, na-stress ako. Nalipad siya. Kaya hindi ako makaalis dito. Anyway, start na tayo. Maghaya natin siya dyan. Lord, magdaman sana akong ano yan, kagatin. Ano ba yung tusok? Anyway, start na tayo. Chapter 3. In those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, "The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his paths straight." Now John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers! Who warned you to flee from the wrath to come? Bear fruit in keeping with repentance. And do not presume to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire." Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him, saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" But Jesus answered him, "Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he consented. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Chapter 3 muna tayo. So, ang nangyayari kasi dyan, ate, di ba, pinanganak si Jesus, and then, blanco na siya, hindi na nila iniulat. Actually, sa book na to, na Matthew, is hindi na niya sinabi yung kabataan ni Jesus. Blanco na siya na space. Pero may panibagong book dyan sa New Testament, which is yung Book of Luke, na i-discuss niya kung ano yung pagkabata ni Jesus. Pero dito, blankong space siya. And then nag-shift yung story. Dun sa time na malaki na dito si Jesus. 30 years old na actually si Jesus dito. And then, yung pinsan niya, which is malalaman mo sa Book of Luke, sa other part ng Gospel, Book ni Luke,
na magpinsan pala itong si John the Baptist at si Jesus. So, yung pinsan ni Jesus, sa pagkatao niya, I mean, Diyos siya, pero nung naging tao siya katulad natin, pinanganak siya sa laman, naging tao siya, may pinsan din siya. So, ano sagot si John the Baptist sa third class niya, yung kamag-anak. Pero siya, si John the Baptist kasi yung inatasan ng Diyos na i-prepare yung daanan ng Panginoon. So, napapaanong preparation? Kasi kung mapapansin mo dito, ate, nangyayari story, nagpapabautismo yung mga Israelites o yung mga taga-Jerusalem, yung mga Hebrew or Jewish people kay John the Baptist. Nagpapabaptize sila, sabi dito, confessing their sins. So, number one natin makikita dito na sa custom ng mga Hudyo, ang bautismo pala ay para sa kanila ay yun yung kumbaga sa alam mo yung sa Catholic, yung ginagawa nila, yung nagsasabi sila sa pare, yung confession, kumpisal, di ba? Oo, nagkukumpisal sila. Pero, mapapansin mo sa mga Catholic, di ba, ang binyag natin is sa baby. Kasi ako binyagan din ako sa Catholic baby. Bubuhusan nila ng tubig yung ulo para, welcome to the Christian family, ganun na daw. Pero para sa mga Hudyo, ang custom nila, ang binyag is hindi para welcome ka sa Christian family. In fact, sa panahon na ito, hindi pa nai-introduce si Jesus bilang tagapagligtas. So, ibig sabihin, ang binyag sa kanila ay hindi para i-welcome ka sa isang religion. Kundi ang binyag sa kanila is for them na mapatawad ng ating Panginoon. Kasi sa Old Testament, walang kapatawaran sa kasalanan. Paulit-ulit ang ginagawa ng mga tao, nag-aalay sila ng, yung alam mo yung nagpapatay sila ng baboy, nagpapatay sila ng tupa, tapos yung dugo nun, yun yung iaalay nila sa Lord para pagtakpan yung kasalanan nila. Taon-taon nila yung ginagawa. Pero nagkakasala pa rin sila taon-taon, kaya kailangan nilang patuloy na mag-alay sa kasalanan nila para mapatawad sila ng Lord. However, in reality, hindi naman talaga sila napapatawad ng Lord kasi umuulit pa rin sila sa kasalanan nila. Like, pare, ikaw ate, for example, ikaw, nagsinungaling ka, tapos nag-sorry ka sa Lord. Lord, sorry, di na ako magsisinungaling. Pero kinabukasan na ulit mo ulit. O kaya, mainit ulo mo, sabi mo, sorry Lord, hindi na iinit ulit ang ulo ko. Pero kinabukasan, uminit ulit ulo. So, ang tao, ang cycle niya kasi, paulit-ulit tayo nagkakasala. Pero kasi, ang pangako ng Lord sa mga Hudyo at sa buong mundo is, darating ang isang Messiah para iligtas tayo sa kasalanan. Yun yung Matthew 1:21 na, sabi that, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So, ngayon, dahil meron ng Savior para sa kasalanan, na finally makakalayan sila sa kasalanan, ang customary ng mga Hudyo is kailangan nilang i-confess yung kasalanan nila, pagsisihan, kumbaga, upang magkaroon sila ng kapatawaran. However, kung mapapansin mo dito, bakit si John the Baptist is nagalit siya? Sabi niya, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. Bear fruit in keeping with repentance, and do not presume to yourself, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. So, Abraham yung ninuno ng mga Hudyo. And siya yung tao na father of faith, kumbaga. Siya yung unang tao na nagpakita ng pananampalataya sa Diyos. Sabi dito, even though the axe is laid to the root of the tree, every tree therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown in the fire. So si John the Baptist, ayaw niyang bautismon kung mga, yung mga pumipila sa kanya, yung mga Pharisees, na kwento ko na yata sa'yo at ito yung mga pare na nagtuturo ng salita ng Diyos. Nagpapabinyag sila kasi gusto din nilang magkaroon sila ng kapatawaran sa kasalanan. Mga Pharisees, Sadducees, sila yung pare ng Hudyo. Gusto nilang kapatawaran sa kasalanan, pero sabi ni John the Baptist, bakit gusto niyo magkaroon ng kapatawan sa kasalanan? Dahil ayaw niyo ba, sabi, sino sabi sa inyo na na makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Para sinasabi dito ni John the Baptist na hindi yung outside baptism natin. Yung baptism is kailangan nila para magsisi sa kasalanan, di ba? Pero hindi ngunit nagpabautismo ka, maliligtas ka na sa parusa ng Diyos. Sabi niya dito, ginagawa niyo lang kasi yung pagpapabautismo na yan dahil takot kayong maparusahan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin no na ginagawa niyo yun dahil nagsisisi kayo sa kasalanan niyo. Kailangan yung ipakita, sabi dito, bear fruit in keeping with repentance. Ibig sabihin, kailangan makita sa buhay niyo yung tunay na pagsisisi. Yung tunay na pagsisisi is in a way na you have a great desire in your heart na mabago ng Diyos yung buhay mo.
Yun. Alam ni John the Baptist na bilang tao, hindi natin kayang paglabanan yung kasalanan. May mga times na mapupundi yung yung parang mapupuno ang salop, parang mapupush nila yung button, parang gano'n. Di ba, magagagalit ka, o kaya alam yun ng Lord na hindi natin kaya in a way. Pero kasi, ang isang tao na may repentant heart, alam mo sarili mo na ayaw mo na magkasala dahil ayaw mo nang masaktan ang Diyos. Every time na nagkakasala ka. At ang Lord, magbibigay siya ng tulong kung paano natin paglalabanan yung kasalanan. So, sa paanong tulong yon. So, one thing na makikita mo dito, ate, hindi sila binautismo ni John the Baptist. At isang truth na makikita mo dito sa custom nating mga tao is, hindi pala sapat ang binyag nung bata tayo para sabihin na part na tayo ng Christian family. Hindi yun yung supatan. Kundi, ano yung supatan? Dito, makita mo, di ba hindi sila binautismo ni John the Baptist kasi hindi naman sila tunay nagsisisi. Pero sabi niya dito, I baptize you with water for repentance para sa pagsisisi nyo sa kasalanan. Pero someone will come after me who will baptize you with spirit and fire. Ano tong spirit and fire na to? Yung Holy Spirit, another person ng Diyos, banal na spirit or Espiritu Santo sa pagkakaalam natin. Ito yung helper ng Diyos na binigay sa atin para tayo ay turuan kung paano mapaglalabanan yung kasalanan. So, paano yung tinulfill ni Jesus? So, di ba yung mga Pharisees, hindi sila binautismo ni John the Baptist. Pero nung si Jesus lumapit kay John the Baptist, sabi niya, bautismohan mo ako, sabi ni John the Baptist, dapat ikaw po, Panginoon, ang magbautismo sa akin. Bakit kailangan ko kayong bautismuhan? Sabi niya gano'n. Kasi alam ni John the Baptist na ito yung tagapagligtas bakit dapat siya ang magpabautismo sa tagapagligtas. Pero sabi ni Jesus dito, hayaan mo na kasi kailangan ko i-fulfill ang righteousness. So ano yung righteousness na pinufulfill dito ng Lord? Una sa lahat is ganito. Di ba sabi ko nga sa'yo ate kanina, custom ng mga Hudyo na kailangan nilang magpabautismo para mapakita na nagsisisi sa kasalanan. So bilang pinanganak si Jesus na Hudyo, hindi siya pinanganak na Pilipino, hindi siya pinanganak na Amerikano. So nung naging tao si Jesus, pinanganak siya sa Israel. Isa siyang Israeli citizen. Isa siyang Jewish. So kailangan niya sundin yung custom ng mga Hudyo kasi bilang tao, kailangan niya magpasailalim sa batas. May batas sa mga Hudyo na kailangan i-fulfill ni Jesus. That's number 1, righteousness. And yung number 2, gusto niya tayong i-transition sa bagong tipan or sa new covenant na tinatawag natin na kung saan ang pagpabautismo ay hindi lamang pagsisisi sa kasalanan, kundi pagsusuko ng buhay sa Diyos. Kaya mapapansin mo sa dulo ng story is na-receive niya yung Holy Spirit. So dito natin makikita ng ibig sabihin pala ng bautismo is desisyon ng tao na kailangan nating isuko yung buhay natin sa Diyos. Ayaw na natin yung kasalanan. Una, nagsisisi tayo sa kasalanan. Pangalawa, nagsusuko tayo ng buhay sa Diyos. And yung Holy Spirit, malalaman lamang natin na para kumbaga di ba sa mag-asawa, nagpapakasal yung mag-asawa, kinakasal sila, right? Though alam natin na may mga nagsasama ngayon na hindi kasal, pero sabi ng Diyos, ang Diyos kasi is nag-ooperate lamang siya inside a covenant. And when you say covenant, it is a kasunduan or vow. It is a promise. God is only working inside a promise. So yung mga nagpapakasal sa West o kaya sa tawag dito yung sa mayor, yung mga nagpapakasal civil sa mayor, o kaya yung nagsasama na walang kasal, wala silang basbas ng Diyos. Ibig sabihin, tinuturing sila ng batas ng tao na mag-asawa, pero hindi sila po protection ng Lord. Hindi under cover ng protection ng Lord yung mga tao na hindi kinasal ng walang basbas ng church or walang basbas ng men of God. Walang basbas ng Panginoon. So, kailangan talaga yung kasal. So, parang ganun din yung dito. Yung baptism natin is para tayong kinakasal kay Kristo. Kumbaga, na kung saan, sinusuko natin yung buhay natin kay Kristo. Kaya tayo tinatawag na Christian. Doon nabuo yung salitang Christian. So, ngayon, yung baby, di ba, akala nila, pag bininyagan yung baby, ay, Christian na to, Christian na to. However, kasi yung baby, wala naman siya kakayahang mag-decide sa sarili niya. Kaya ba ng baby na mag-decide na, isusuko kong buhay ko kay Kristo? Hindi niya kaya yun, magulang ang nag-decide nun. Pero ang tamang bautismo kasi is tayo mag-decide na makikipagtipan ka kay Kristo. Naisuko mo yung buhay mo kay Kristo, kaya katatawagin Christian. And hayaan mo na si Kristo yung mag-direct ng path mo sa bawat decision mo sa buhay mo. So yun nangyari dito. And paano gagawin ni Jesus yun? Yung Holy Spirit, parang tayong pumipirma ng marriage contract sa Christian life natin, na kung saan ang pirma natin is yung binyag at ang pirma ng Lord yung Holy Spirit.
Yung Holy Spirit ang magtuturo sa atin ng daan sa pamumuhay tungo sa Diyos. So, paano paraan nagtuturo yung Holy Spirit? I-inspire ka ng Holy Spirit na ganito, umattend sa Bible study, magbasa ng salita ng Diyos, ano pa yung i-inspire sa'yo ng Holy Spirit? Ipapaliwanag niya sa'yo yung mga passages sa Bible na hindi mo maintindihan, bibigyan ka niya ng desire na lalong maglingkod sa Lord. At every time na nakakagawa ka ng kasalanan, nakukonsensya ka kasi nasasaktan mo ang Diyos. Hindi ka nakukonsensya dahil takot ka sa parusa, pero nakukonsensya ka kasi alam mo na kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao sa Diyos at ayaw mo na ulit mawalay sa Diyos. So, yun yung nagagawa ng Holy Spirit. Ibig sabihin ng Holy Spirit na nanahan sa puso ng isang tao. So, yun siya. Doon mo malalaman na nasa yung Holy Spirit kapag may ganun ka ng conviction. So, dito, yung baptism dito, makikita natin na yun yung ginawa ni Jesus. Finulfill niya yung batas ng mga Hudyo at the same time, tinransition niya yung mga tao. Nasabi niya dito, pag nagpabautismo siya, is marireceive niya yung Holy Spirit. And sabi nga dito ng Panginoon, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Ituturing lang tayo na anak ng Diyos kung tayo ay bautismuhan at kung tayo ay naka-receive ng banal na spirito, most especially. Kasi ang mga taong naka-receive ng banal na spirito, ayaw na nilang magkasala. Magkakasala pa ba tao? Yes, magkakasala pa kasi matitempt pa rin tayo. Pero nandun yung great desire mo na paglabanan yung sarili mo dahil ayaw mo na magkasala ulit sa Diyos. Nagkakaroon ka ng drive para paglabanan yung kasalanan. Kumbaga, magkakasala ka pero hindi na siya intentional. Magkakasala ka pa rin, unintentional, kasi hindi mo naman naiintindihan. At meron nga tayo sa parang weak ka, magkakasala ka, pero nandun yung ready kang magpasailalim, magsisisi ka, at sisikapin mo na paglabanan yung mga kahinaan mo sa laman. And sa mga susunod na chapter, makikita natin, ano-ano ba yung mga kasalanan na dapat nating paglabanan. Makikita natin yan sa Matthew chapter 5, 6, 7. Pero sa 4, may kita natin na si Jesus bilang tao, tinukso din siya ni Satanas. And ito yung mga tukso na dapat nating paglabanan. Pero yan ate, isasabari ko muna may kita natin dito yung tunay na binyag. Kung mapapansin mo dito, di ba, nung bininyagan si Jesus, he went up from, sabi dito, di ba, then he consented. And when Jesus was baptized, immediately, he went up from the water. Pag sinabing he went up from the water, ibig sabihin, galing siya sa ilalim ng tubig, inilubog siya, and saka siya iniahon. So, una natin may kita dito na ang tamang way pala ng pagbabautismo is ilulubog tayo sa tubig at saka tayo iaahon muli. Sa Book of Romans, may kita natin yung ibig sabihin nun. Nang ibig sabihin pala ng tao na inilulubog siya sa tubig is para kang inililibing. Ibig sabihin nun na yung dati mong pamumuhay na hindi kasama ang Diyos sa buhay mo ay namatay na. At kailangan na yung ilibing. At yung way ng pag-ahon, sabi dito, immediately he went up. Nung si Jesus ay tinaas mula sa ilalim ng tubig, ang ibig sabihin nun ay nabuhay siya muli. Yun yung born again experience na sinasabi. Akala ng mga taong born again ay religion. Pero actually, it is an experience na nararanasan ng isang tao kung saan ang buhay niya ay binabago ng Diyos. Inilibing niya yung luma niya pagkatao at iniahon siya muli. Nangangako siya ngayon. It is a pledge of allegiance. Kung parang nagbabago ka ng citizenship. Dati citizen ka ng impyerno dahil puro si Satanas ang sinusunod mo every time na ayaw mong sundin ng Diyos. Ngayon, nangangako ka sa Diyos na siya na ang susundin mo. Yun yung nangyayari dito sa bautismo. Kaya siya panibagong buhay. It's a born-again experience na kung saan nangangako ka sa Diyos na siya na ngayon yung susundin mo. So, hindi siya pagbabago ng religion, kundi it is a renewal. Something happened inside the person. And ano yung nangyayari inside the person? Yung pagdating ng Holy Spirit. Sabi doon, the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on Him. Ang Holy Spirit ng Diyos ay mananahan sa puso natin at lagi tayo i-convict every time na nakakagawa tayo ng mali at tuturuan tayo kung ano ba ang tama sa mata ng Diyos. And so una natin makita dito yung tamang way ng pagbabaptismo. And pangalawa natin makita dito is ano yung reason ng baptism. Siyempre, unang reason ng baptism is ayaw na natin magkasala. So, it is a baptism of repentance kay John the Baptist. Pero ang baptism ni Jesus, ito yung baptism ni Jesus isinusuko natin na buhay natin sa Diyos. Namamatay tayo sa kasalanan at mamumuhay na tayo ngayon nakasama ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng baptism. Sinusuko natin ang buhay natin sa Lord at mamumuhay na tayo kasama. So, ate, ano yung mga na-realize mo dito muna tayo before tayo proceed sa chapter 4? Ano na-realize mo dito? Dun sa, Dun sa, di ba kasi, ito yung baptismal
Mm. Tapos parang, yun nga, actually, yung dati kasi, di ba, yung mga Christian talaga, mistakenly, tinatawag talaga silang born again. Then, akala ko talaga, Mm. religion siya. Then, yun Totoo. pala, tapos yun nga, yung way of, yung pag-baptize. Hindi ko alam na ganun pala yung ibig sabihin nun. Na para tayong nilibing, then, we will rise up, no, Oo, afterwards. yun. Actually, ang Oo, verse hindi ko alam. niyan, Oo. tama, tama. Actually, may verse niyan para makita mo din na makita mo din ate na nasa Bible yon. Hindi pa natin siya nakita kasi nasa Matthew chapter 3 pa lang tayo. Pero sa Romans, in-explain actually yan. Nakita ko na din sa'yo para para malinaw sa atin pareho. So dito, natin na Romans chapter 6. Sabi dito, sorry. Balik ko lang fair. Natin sa Romans chapter 6. Para makita mo din yung Romans chapter 6. Sabi niya dito, ito yung explanation sa baptism ate. Para makita mo din. Chapter 6. What shall we say then? Are we to continue in sin, that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried, therefore, with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him, in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin once for all. But the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. What then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God, that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification, and its end, eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ate, makikita mo dyan na ang baptism daw is way for us. Di ba pagpahal na araw, sabi mo, papapako sila sa krus. Pero sabi dito, hindi mo naman na kailangang papako sa krus eh. Dahil
para mamatay ka kasama ni Kristo, magpabautismo ka muna at isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Yun yung for us para makipartake dun sa suffering ni Christ. Ang suffering kasi natin ngayon is suffering sa flesh, na kung saan dinideny natin yung sarili natin na gusto mong magkasala. Sabi ko, noon slave ka sa sin, ginagamit mo yung members ng body mo para magkasala. Like, for example, yung tongue mo, yung dila natin, members to ng body natin, ginagamit mo sa pagmumura. Ngayon, gagamitin mo na siya para i-share yung glory ng Lord sa tao. Kung dati ginagamit mo yung mata mo para yung magnasa sa iba or magnasa sa kayamanan or ano mang meron yung iba, ngayon gagamitin mo na siya para i-appreciate yung mga bagay na ginagawa ng Lord sa iyo. 'Di ba? So, instead of slave to sin, slave na siya sa righteousness ng Lord. Yun pala yung born again experience. Hindi siya religion, kundi isa siyang renewal of mind na nangyayari sa isang taong binabago ng Diyos. Ano yung ano mo dito, ate? Yung first idea, perception mo, mga na-realize mo? Yung para dun sa baptismal talaga. Parang, yun nga, parang nagkakaroon tayo ng baptismal, no? Lalo na dun sa, yun nga, sa Christian is para ma-realize natin yung pag ano nga ni Lord Jesus Christ, yung, di ba, he was died because our sins. So, repentance ng sins natin, yung purpose ng, yun. Baptism. Oo, tama. So, ate, may kita dito na, may question dyan. Nabautismo na ako noon. Nabautismo na ako. Dapat ko bang ulitin ang bautismo? Well, sabi ko nga sa'yo, Tenon, nung binautismo tayo ng baby tayo, decision yun ng parents mo. Pero hindi ka naman nag-decide para isuko ang buhay mo sa Diyos. Kaya nga ginagawa pa rin natin hanggang sa ngayon is yung mga bagay na ayaw ng Diyos. So, dapat bang ulitin ang bautismo? Well, ang sagot ko, oo. Dapat ngayon, mag-decide ka na mag-baptize ka dahil decision mo na talaga isuko ang buhay sa Diyos. Pero process siya, kailangan sigurado ka na talaga. And may malalaman mo lang pag sigurado ka na, resulta yan ng mga pag-aaral natin na susunod. Dapat ba ako magpabautismo talaga? Paano ako magpapabautismo? Ganun. Paano magpabautismo? So, dito natin makikita ngayon na marami pala tayong culture sa church. Regardless of anong religion na 'di ba yung iba naman yung mga nakita mo born again churches, born again, sinasabi ko to as a religion term, hindi yung identity dapat natin. Yung ibang mga Christian churches, pinipilit nila yung mga pabaptize ka na, dapat bang pilitin na tao? Hindi dapat hindi siya persahan, dapat kusang desisyon ng tao na magsuko ng buhay sa Diyos. Magsusuko lamang sila ng buhay sa Diyos kung ituturo natin ng tama ang salita ng Diyos. Yun yung mga makikita natin dyan. So, di ba? Tama, makes sense, di ba? So, hindi siya sa pilitan. It must be your own decision. And, marami namang nakiklaim na ay Kristiyano, pero bakit hindi natin nakikita sa buhay nila yung buhay ni Kristo? So, mapapatanong ka ngayon, tunay nga ba na nagsuko ang mga tao ng buhay itong mga taon to ng buhay sa Diyos? And then magugulat ka na marami pala na nasa church ngayon is namumuhay pa rin sila sa kasalanan. Regardless kung anong church, anong religion siya, pero marami silang bubuhay pa sa kasalanan. So, one way para malaman mo kung sino ang tamang church na dapat pupuntahan is nagtuturo nga ba sila ng salita ng Diyos? Kasi dapat nating laging basis is, go back to the basics. Ano ba yung sinasabi sa salita ng Diyos? Para malaman natin, ano ba yung mga mali na ginagawa natin sa church hanggang sa ngayon. Di ba? Yun yung mga magugulat. Kasi ito, nakita mo ate kanina dito sa Matthew chapter 3 na yung mga Pharisees and Sadducees is sila ang pari ng mga Hudyo. Ito sabi dito, di ba, sila yung ayaw bautismuhan ni John the Baptist. Kasi hindi naman sila tunay na nagre-repent. In fact, what they want is just to escape the wrath of God or yung parusa ng Diyos. So para patunayan ko sa iyo na ang Pharisees at Sadducees ay mga pare ng Hudyo, pwede naman nating i-search sa Google para makita lang natin. Pharisees meaning, para magkaroon ng credibility. And dito magugulat tayo dito na bakit itong mga tao sa simbahan, pero hindi naman sila tunay na Sabi dito, a member of an ancient Jewish sect, distinguished by strict observance of the traditional and written law, and commonly held to have pretensions to superiority. Ang mga Pharisees actually sila yung mga sabi dito,
nasa temple sila ng Judaism. So, nakikita, yung templo kasi, yun ang simbahan nila. So, dito natin makita na hindi pala lahat ng nasa simbahan, even ako, hindi pala lahat ng nasa simbahan is tunay na banal or pinapaging banal ng Diyos. Kailangan munang lumakad nang naayon sa kalooban ng Diyos. And una dyan, of course, is magsisi sa kasalanan. Pangalawa is, ito, yung pagpapabautismo, ito yung ebidensya na nagsusuko tayo ng buhay sa Diyos. Ito yung pinirma natin sa kasunduan natin sa Diyos. Di ba parang sa mga mag-asawa, yan, pumipirma sila ng marriage contract. Para, let's say, ikaw, Ate Tony, magpapakasal ka. Pag nagpakasal ka, ang gagamitin mo ng apelido is hindi na Belago, kundi apelido na ng asawa mo. Kaya tayo tinawag na Christian. Kasi ang ibig sabihin dapat talaga ng word na Christian is hindi na sarili natin yung nakita, kundi si Kristo na. 'Di ba, sa tatawagin ka ng Mrs. Anton, hindi na Antoinette kung let's say ang pangalan ng asawa mo is Juan Bautista, Mrs. Juan Bautista, parang ganon. Mr. and Mrs. Juan Bautista, parang yung lalaki na yung nagsisignify. We are undercover dun sa guy. Yun din yung design ng Lord sa family of God, na ang mga lalaki bilang ama ng tahanan, dapat siya ang nagre-represent sa buong family and kino-cover niya yung wife. Kumbaga, yung mga wife under sa protection ng husband lagi. So, ang final decision na sa husband, pero yung wife, pwede siyang maging suitable helper sa husband. Mababasa mo yan sa Genesis chapter 2. Yun ang design ng girls and guys. Yung guys, sila yung final authority, pero yung girls, suitable helper ng guys. So, yun yung design ng Lord sa mga mag-asawa. And ganun din tayo, bilang asawa ni Kristo, ang church kasi is one day, parang ang term sa atin sa Bible is the bride of Christ. Ang groom natin si Christ, ang buong church, regardless of lalaki, babae, tayo yung bride ni Christ. So bilang bride ni Kristo, nagpapaasa ilalim tayo sa authority ni Christ. Si Christ yung masusunod sa buhay natin. Pero tayong bride ni Christ na church, we are the suitable helper of Christ. So tayo suitable helper sa pagliliwanag sa mga tao sa paligid natin, na ituturo natin yung buhay ni Kristo sa mga tao sa paligid natin. Yun dapat yung ideal design ng family of God. So dito, ang bautismo pala is para sa atin ay pakikipagkasal kay Kristo. Yun yung pagsusuko ng buhay. Kaya tinatawag tayong Christian. Ito yung born again experience. Hindi siya papapalit ng reliyon. Pwede ka pa rin na Roman Catholic, pero at the same time, you are a Christian. And you have a born again experience. Parang ganon. As long as lumalakad ka sa buhay na iniaalok sa'yo ng Diyos. Parang gato lang yan, di ba? Doon si Kristo, parang nagpo-propose lang yun ng kasal. Si Christ, magpo-propose ng marriage sa'yo. Isasama ka ba sa akin? Papakasalan mo ba ako? Lalakad ka ba kasama ko sa buhay na to? At doon din natin makikita na bakit may mga Kristiyano na biglang nagba-backslide. Suddenly, di na sila nagsisimba, di na sila nag-church. Kasi actually, ang nangyari dun is, di ba wala naman talaga dapat kasal. Ay, wala naman talaga dapat hiwalayan sa kasal. Pero itong mga taon to, baka hindi kasi sila pumirma. I mean, baka hindi sila tunay na nagsuko ng buhay. Kaya ganun-ganun lang napakadali sa kanila na iwanan si Kristo, di ba? Kung ang hope talaga natin na kay Christ, bakit mo siya iiwanan, di ba? So, kailangan nating balikan ngayon, tunay nga ba tayong nagsuko ng buhay kay Kristo? And ito yung paraan ng pagsuko ng buhay. Manampalataya tayo sa Kanya. Pangalawa, aminin natin na nagkasala tayo, si Jesus yung solusyon, magsisi sa kasalanan, magpabautismo, kailangan natin magpabautismo kasi ebidensya ng pagsusuko ng buhay. At ito din yung naglilinis sa atin sa kasalanan. And pang-apat, kailangan nating ma-receive yung Holy Spirit ng Lord. And eto, hindi natin decision na pag-receive sa Holy Spirit. Ang Lord yung magbibigay sa atin yan. Kung nakita niyan, sincere talaga tayo sa pagsusuko ng buhay natin sa Kanya. Si Jesus ang tutulong sa atin through His Holy Spirit para ma-perfect yung buhay na to na naaayon sa kalooban ng Diyos. So ano ate yung mo dito? Yung parang realization mo. Hindi na natin maaabot yung chapter 4. Kasi patapos na yun. Pero next week na lang yung chapter 4. Ano ate realization mo before tayo mag-wrap up? Yung mo dito ate, yung realization mo before tayo mag-wrap up.